Hello everyone, I'm Shenami V. Arenas, the first reporter of Group 4. Today we will discuss to you the Module 9 titled St. Thomas Aquinas Natural Law and its Tenets, Belief and Doctrine. Let's proceed in objectives. In this module, you will be able to recognize the meaning of natural law and its relation to ethics, explain how natural law as an imprint of divine will on the person, perceive happiness as constitutive of moral and cardinal virtue. Next is introduction. For virtue ethics, a good person is somebody who is grounded on wisdom and virtue. For Aristotle, he speaks of golden mean, which is pleasure in moderation. Virtuous people will enjoy themselves in the right way and the right time and just the right amount. It is form being virtuous as shown in his action that a person can be said to be morally good person. Aquinas, using Aristotle's philosophy, said that happiness is also an end. This kind of happiness will be achieved if we seek knowledge from God and have a personal relationship with Him. So, virtue ethics define a good person as somebody who lives by wisdom and virtue. For Aristotle, introduced the concept of the golden means, emphasizing moderation in all things, including pleasure. He believes virtuous people know how to enjoy life appropriately, balancing their action in the right way and the right time and in the right measure. This moral goodness is evident in how they act. For Thomas Aquinas, drawing from Aristotle's philosophies adds a theological dimension by suggesting that happiness is the ultimate goal of human life. However, he argues that his happiness can only be fully realized through seeking knowledge of God and forming a personal relationship with Him. This interrogation of virtue and divine connection provides a pathway to true moral and spiritual fulfillment. Who is Thomas Aquinas? Thomas Aquinas, or Thomas di Aquino, born in 1225 in Roccasecca, Italy, and died on March 7, 1274 at Fossanova Ave, Italy, was a profoundly influential figure in philosophy and theology. Thomas Aquinas, known as the Universal Doctor of the Church and the Angelic Doctor, Aquinas was heavily influenced by Aristotle and became a leading Catholic priest, philosopher, and theologian. Thomas Aquinas studied at Benedictine house in Naples and came from a noble lineage. His father Landulf was the Count of Aquino and a nephew of Emperor Frederick Barbarossa, while his mother Theodora Rossi was the Countess of Tiano and a descendant of a Norman baron. Aquinas is best remembered as the founder of Thomistic School of Theology and a defender of Catholic faith. His monumental works, Summa Theologica and Summa Contra Gentiles, established him as one of the most influential Western medieval scholars. His contribution shaped modern philosophy, theology, and legal thoughts, cementing his legacy in both the church and academic. Thomas Aquinas is a father of the Thomistic School of Theology and defender of the Catholic faith. Bakit nga ba siya yung naging father ng Thomistic School of Theology and defender of the Catholic faith? It is because of his two books. It is the Summa Theologica and the Summa Contra Gentiles. Yung Summa Theologica, it is the book to treat of whatever belongs to the Christian religions in shocks way as many tend to instruct a beginners. Or Summa Contra Gentiles is a work designed to defend
defend and explain the Christians' faith to non-Christian, particularly the Muslims, Jews, and the philosophers of different tradition. Ito yung mga hindi naniniwala, yung mga unbelievers. Then, yung Summa Contragentiles, it emphasizes rational arguments to bridge faith and reasons. Good day everyone, I am Robelyn Ignacio and now I am discussing about natural law and its tenets. Natural law theory is the simplest ethical framework that recognizes the deep connection between nature and morality. All things in nature or the world have their own purpose, which are part of an all-encompassing law and the natural law. Natural law is morality but into the nature of people, which is rationality. Thus, anything that is natural, rational, is basically moral and vice versa. Ang natural law theory daw ay isang simpleng balangkas ng etika na kumikilala sa malalim na koneksyon sa pagitan ng kalikasan at moralidad. Ayon dito, ang lahat ng bagay sa kalikasan o sa mundo ay may kanya-kanyang layunin na bahagi ng isang mas malawak na batas, ang natural law, which is ang natural law. May mga pangunahing idea ang natural law, like layunin ng mga bagay. Naniniwala ang natural law na ang bawat nilalang o bagay sa kalikasan ay may natatanging layunin. Halimbawa na lamang ng ang puno ay nagbibigay ng hangin at lilim na mahalaga para sa buhay ng tao. Pangalawa is rasyonalidad. Ang natural law ay nakabatay sa rasyonalidad. Ibig sabihin, ang mga tao ay may kakayahang mag-isip at umunawa sa tama at mali batay sa kanilang kalikasan. Halimbawa ay ang pagkilala sa paggalang sa kapwa bilang isang moral na obligasyon batay sa ating likas na kakayahang makaramdam ng ipatya. Pangatlo, moral na katotohanan. Ayon sa teoryang ito, ang mga moral na prinsipyo ay likas at hindi nagbabago. Halimbawa na lamang ng ang pagpatay ay itinuturing na mali sa halos lahat ng kultura sapagkat ito ay laban sa natural na batas ng paggalang sa buhay. At last ay ang pang-apat, pagsunod sa kalikasan. Ang mga aksyon na tumutugma sa ating likas na kalikasan at layunin ay itinuturing na moral. Halimbawa na lamang ay ang pagtulong sa mga nangangailangan, nakabatay sa ating likas na pagnanais na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa ibang tao. Halimbawa sa pang-araw-araw naman natin ay ang ating pamilya. Ang pag-aalaga sa pamilya ay isang natural na tungkulin. Ang mga magulang ay may likas na obligasyon na alagaan at itaguyod ang kanilang mga anak. Pangalawa is kalikasan. Ang pagprotekta sa kalikasan ay isang moral na responsibilidad sapagkat ang kalikasan ay nagbibigay ng mga yaman na kailangan natin para sa ating kaligtasan at kabuhayan. For short, ang natural law theory ay nagtuturo ng ating moral na pamumuhay ay dapat na nakaugat sa ating pag-unawa sa kalikasan at sa mga layunin ng ating pagkatao. And Aquinas believes in a God who created the natural world in order and with purpose as a reflection of the will. People's human nature was a special reflection or growth in relationship with God, the supreme good, in order to discover His plan and purpose or nature. Ang paniniwala naman ni Aquinas sa Diyos at sa natural law. Si Aquinas ay may pananaw na ang Diyos bilang efficient cause ang lumikha ng natural na mundo ng may kaayusan at layunin. Para sa kanya, ang kalikasan ng tao ay isang espesyal na refleksyon ng Diyos, kung saan tayo ay nilikha upang lumago sa ating relasyon sa Kanya ang pinakamataas na kabutihan. May mga pangunahing idea.
Ito, una ay ang efficient cause, na ang Diyos ang dahilan kung bakit umiiral ang lahat ng bagay. Batay sa pananaw ni Aquinas, ang kalikasan ng mundo at lahat ng nilalang ay isang salamin ng kalooban ng Diyos. Halimbawa ay ang pag-iral ng mga hayop at halaman ay nagpapakita ng kaayusan ng kalikasan na nilikha ng Diyos upang magtulungan at magbigay kabutihan sa isa't isa. Pangalawa ay ang final cause. Pumunta naman tayo sa mga halimbawa ng pang-araw-araw natin. Una ay ang pag-aaruga sa kapwa. Kapag tumutulong tayo sa mga nangangailangan, ipinapakita natin na ang connection sa Diyos at ang ating layunin na maging mabuti. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag sa ating pagkatao na tumutugma sa ating paglikha. Pangalawa ay ang paggalang sa kalikasan. Ang pagkilos na alagaan ng ating kapaligiran ay nagpapakita ng pag-unawa sa kaayusan ng Diyos. Sa pagprotekta sa kalikasan, pinapalagaan natin ang mundo na kanyang nilikha na may layuning magbigay ng buhay at yaman. Ang kabuuan ng dinidiscuss ko about kay Aquinas ay ang mga idea niya ay nagpapakita na ang ating pagkatao at mga kilos ay dapat na nakaugat sa mas mataas na layunin ng pagkilala at pag-ugnay sa Diyos. Ang pinagmulan ng lahat ng kabutihan at lahat ng mga nilikha dito sa mundo. So, Aquinas' natural law theory has following tenets. May mga prinsipyo ng natural law base kay Aquinas. First is the eternal law of God is revealed through the natural law. Ang ibig sabihin lang nito ay walang hanggan na batas ng Diyos ay naipapahayag sa pamamagitan ng natural law. Halimbawa na lang nito ay ang prinsipyo ng pagkakaroon ng buhay ay bahagi ng batas na ito. Pangalawa, is natural law is revealed to all people through human reason. Ang ibig sabihin naman nito ay ang natural law ay naipapahayag sa lahat ng tao sa pamamagitan ng rational na pag-iisip. Halimbawa na lang namang neto na ay ang lahat ay kayang maintindihan na ang pagpatay ay mali dahil sa ating kakayahang mag-isip. So, pangatlo, natural law has flexibility in its application. Ang ibig sabihin lang nito ay ang natural law ay may kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa na lamang nito ay ang pagbigay ng tulong sa kapwa ay maaaring mag-iba depende sa sitwasyon. Pero ang prinsipyo ng pagtulong ay nananatili. Pang-apat, the natural laws are universal and unchangeable, basis to judge individual cultures and societies. Ito naman ay ang natural na batas ay pandaigdigan at hindi nagbabago from the word universal and unchangeable. Kaya maaari tayong maghusga sa mga kultura. Halimbawa na lamang ay ang karapatan sa buhay ay isang prinsipyo na dapat itaguyod sa lahat ng lipunan. Next, panglima, everything in the world has its own nature or purpose of being. Ito naman, nagbabase na ang bawat bagay sa mundo ay sariling likas na katangian o layunin. Halimbawa nito ay ang mga hayop ay may natural na papel sa ecosystema tulad ng mga pollinator sa mga bulaklak. Next, pang-anim is humanity has an essential na rational nature. Ang mga tao ay may likas na rational na katangian. Halimbawa na lamang nito ay ang kakayahan nating gumawa ng
kakayahan natin gumawa ng mga desisyon batay sa ating mga halaga at prinsipyo sa buhay. Pang-pito, ang last is human person can know through reason what is in accord with his own nature. Ang ibig sabihin naman nito ay ang tao ay makakakilala sa pamamagitan ng rason, from the word reason, sa pamamagitan ng kung ano ang naayon sa kanyang kalikasan. Halimbawa ay alam natin na ang pagkakaroon ng pamilya at komunidad ay bahagi ng ating likas na pagkatao. Yun lamang po. I'm Ludwig Jagto, and I will going to discuss the Aquinas de His law as dictates of reason. This dictate of reason is primarily from the lower to order and proper functioning of everything in a community. By the same reason, he discovers different law. Anong mga yon? Eternal, natural, human, and divine. Pagka sinabi nating eternal law o walang hanggang batas, ang perpektong kaayusan ng sansinukob na umiiral sa isip ng Diyos. Kapag sinabi naman nating natural law, natural na batas, ang batas na nakasalalay sa kalikasan ng tao, na nakikita sa katwiran. Halimbawa na lamang ang prinsipyo ng moralidad tulad ng huwag kang magnanakaw. Kapag sinabi naman nating human law o batas ng tao, ang batas na ginawa ng mga tao upang magbigay ayos sa kanilang buhay at lipunan. So, punta tayo dito sa divine law. Kapag sinabi naman nating divine law, ang batas na nagmumula sa kanyang kalooban at mga utos. Halimbawa na lamang yung utos ng Diyos na tulad ng mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. So, eternal law is the ideal order of the universe that exists in the mind of God. It could be known by reason. It discovers the natural law. Everything in the universe, then, it's just a reflection of the eternal law that exists in God's mind. Anong mga yon? Life principle, human life is inviolable. Dito, sinasabi na ang moral law daw ay, or it is a system of guideline for behavior, o ang batas ay isang sistema ng pag-uugali ng isang tao na kung saan likas na gumawa ng mabuti at iwasan yung masama. Halimbawa na lamang, habang naglalakad ka, nakita mong nahulog yung pera ng taong sinusundan mo. Kailangan gawin mo yung tama, arin yung tama. Dito sa sitwasyon na ito, may dalaw kang pagpipilian. Alin yon? Yung kunin mo yung pera at ang kinin na iyo ito, at kailangan mong ibalik sa may-ari yung perang nahulog. So, dito, kailangan gawin mo yung tama. Kailangan ibalik mo yung pera na nahulog niya. So, the action principle naman. Dito sinasabi na likas sa tao ang mabuhay, magparami, at makihalubilo at malaman ang katotohanan at ang Diyos, anuman ang lahi, edad, kasarian, katayuan at kultura, na ito ay nagbibigay daan sa tao na gumawa ng mabuti at sundin yung nakalulugod sa Diyos. Kapag sinabi naman nating survival principle o self-preservation is a basic to all beings. So dito, bilang isang nilikha, likas sa atin yung pagpapanatili ng ating species. So, tayong mga tao, kailangan i-preserve natin yung pagiging tao natin para yung species ng tao ay hindi mag-extinct. Kaya, sinasabi rito na yung pagpapakamatay ay unnatural at immoral. So, kung ikaw ay magpapakamatay, ano yung susunod na henerasyon na maiiwan mo? So, ganito yung sinasabi dito sa survival principle. So, dito naman sa propagation principle. All species propagate for self-preservation. Sinasabi rito na kagaya rin ng survival principle, likas sa tao ang panatilihin ang ating species o yung pagiging human being natin. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng natural sexual o yung gawaing sexual. Sa pamamagitan ng natural na sexual, dito ay yung generation to generation ng tao ay hindi mawawala. Yun po ang sinasabi rito. Kapag sinabi naman nating morality principle, there is a built natural law that governs the morality of human thinking and behavior.
Ang prinsipyong ito ay nagsasabi na mayroon tayong likas na batas na nagtuturo sa atin kung ano ang tama at mali. Ito ang mag-aayos ng ating pag-iisip at pagkilos. Ang batas na ito ay tumutukoy sa isang sa mga batas na ginagawa ng tao, tulad ng batas sibil at kriminal. Nagbibigay ito ng malinaw na gabay at mga alituntunin kung paano dapat tayo kumilos. Kapag sinabi naman nating social principle, humans as social beings live in peace and harmony with others. Pinapaliwanag dito ni Aquinas yung divine law na kung saan tumutukoy sa pagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng luma at bagong tipan. Ito ay sa Biblia, na kung paano dapat maging banal ang tao at makamit ang kaligtasan. Hindi lang dito at ngayon kundi sa final end. Sinasabi pa ni Aquinas na si Jesus daw ang katotohanan at liwanag. Sino mang lalapit sa kanya ay magkakaroon ng buhay at walang hanggan. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito naman sa truth principle, humans use their will and reason in seeking the truth which is found in God. Ang prinsipyong ito ay nagsasabi na ang mga tao ay may kakayahang gumamit ng kanilang kalooban at pag-iisip upang maghanap ng katotohanan. Ito ay isang likas na katangian ng tao na nagtutulak sa atin na maunawaan ang mundo at ang ating lugar dito. Ayon sa prinsipyong ito, ang katotohanan ay matatagpuan sa Diyos. Ito ay dahil ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. At ang ating ultimate source ng katotohanan sa pamamagitan ng paghahanap sa Diyos, maaari nating matuklasan ang mga tunay na sagot sa mga tanong ng buhay. Yun ang sinasabi ni Aquinas tungkol dito sa truth principle. Good day everyone, I am Kate May Sigawinit. At this moment, me and my partner Mr. Paragas are going to discuss about the cardinal virtue. Happiness as constitutive of cardinal virtue. Aquinas believed that human persons have rational appetite or will that guide all acts achieve their ends or goods. All their ends or goods ultimately lead to happiness, which is not power, glory, fame, wealth, honor, and pleasure. Happiness is not found in material world and create things. It's only found in God, in who is the source of everything that is good and perfect. Aquinas, like Aristotle, believed that through moral virtue, humans will be able to achieve such happiness closer to God or most heavenly happiness. Happiness is and will be through the moral virtues, because there is no happiness without virtue and no virtue without self-struggle. Aquinas, following Aristotle, hold that there are basic virtue that needs to be developed first as the foundation of other moral virtues. Their perfections leads to the strength of one's character. So, sabi dito, si Thomas Aquinas daw ay naniniwalang ang tunay na happiness o kaligayahan ay hindi lamang mararamdaman o makukuha sa mga material na bagay, kundi sa pagiging malapit mo sa Diyos. So, kung iisipin natin, ano nga ba yung mga bagay na pwede nating gawin as a human para mapalapit tayo sa Diyos? So, isa dyan is ugaliin nating magdasal or manalangin. Kasi sa paraan na yun, nagagawa nating mapalapit yung sarili natin sa Diyos. Paggawa ng tama, pagsimba or pagsamba. And marami pang iba. Cardinal is from Latin word cardo, means hinge or source, o sa Tagalog ay pinagmulan. We have 4 types of cardinal virtue. The first one is prudence, controls the intellect and making choice. The second is courage, controls emotion and facing danger. The third one is the justice, controls the will and relating with other. And lastly, temperance, controls desire and passion. So, prudence is the right reason in action. Prudence or kahinahunan, pag-iingat o timpe, or practical wisdom of the mother or measure of all the virtue and emotional health. It is the ability to cautiously choose the appropriate actions that best correspond to circumstances.
It is the proper disposition that controls, rectifies and direct emotions and desire and known necessary information in order to do right and good actions. It is called the mother of beautiful character and the secret of becoming beautiful. Prudence essentially applies in principle of proportionality. So prudence is wise decision making. So I give you some example of this. Usually, every time na kumakain tayo sa labas, especially kapag street food like fishball, kwek-kwek, barbecue, palamig or buko juice, every time na nauubos natin yung food, saan man tayo abutan or anywhere, anytime, doon na rin natin iniiwan o itatapon yung pinagkainan natin, which is bad. Sa prudence, imbis na itapon mo kung saan-saan yung pinagkainan mo, is titiisin mo na lang na hawakan o ibulsa o di kaya naman ay ilagay sa bag hanggang sa makahanap ka ng basura na pwede mong pagtapunan. Kasi kung iisipin natin, ano ba naman yung weight o bigat ng plastic cup dun sa pwedeng mabawas sa maaaring bumara sa daluyan ng tubig kapag tag-ulan na usually nagiging cause ng baha. To make it clear, kapag sinabi nating prudence, ito ay tumutukoy sa pagtitimpi, kahinahunan, at pag-iingat, o di kaya naman ay wise decision making. Proportionality principle, it is the right action for the right reason and result, at the right situation, time, and place, and with the right weight and right person or virtue. Proportionality is the process of understanding and assessing the nature with effect of possible action in order to choose the most appropriate action, control its application, effects, and situation, and be responsible with the persons involved. In Roman Catholic moral theology, proportionality is the reasonable balance between human activity and consequences. It is a proportionate reason to tolerate evil or an attack. So kapag sinabi nating proportionality principle, it is assessing the possible effect of your action. While proportionate virtue is doing as much good as possible and as little harm or bad as necessary, while paying attention to all values and these values involved, honesty must be executed proportionately. So kapag sinabi naman nating proportionate virtue is doing as good as much as possible and little harm as bad as necessary. Example of this is, your friend is struggling financially. Giving them all your money is too much. Kasi kung ibibigay mo naman lahat ng pera mo sa friend mong financially struggled, edi wala nang natira sa'yo. But, refusing to help at all would be bad. Kasi friend mo siya at dapat nagtutulungan kayo kasi yun naman yung essence nun. So, dyan papasok ang proportionate virtue natin na magagawa mong matulungan yung friend mo and the same time, may matitira pang pera sa'yo by giving them the proportion of your money. I am Christian Angeles Paragas and I'm going to discuss about the courage principle in justice. Courage principle. Courage is perseverance in adversity. Ang katapangan daw ay ang pagtsatsaga sa kahirapan. Moral courage is being cautious but certain in front of danger and risk. Sinasabi dito na ang moral courage ay ang pagiging maingat pero sigurado sa harap ng panganib. So bago tayo maging matapang sa panganib ay kailangan muna nating pag-isipan ng mabuti upang maging sigurado at maayos ang kakalabasan. It is the strength and endurance to control emotions and to bear suffering, fear, uncertainty, anxiety, and pressure. Ito ay ang lakas sa pagtitiis na kontrolin ang emosyon at tiisin ang pagdurusa, takot, kawalan ng katiyakan, pagkabalisa at presyon. Ang pagiging matapang ay hindi basta-basta dahil maraming makakahadlang para magawa ang isang katapangan. It is humbly swallowing pride in using failures or limitation as advantages. Ito ay ang pag-alis o paglunok ng pagmamataas o pride at ang paggamit ng kabiguan o limitasyon at gawing kapaki-pakinabang. Moral dilemmas and choices can be very detrimental.
Ang mga moral dilemmas at mga pagpipilian ay pwedeng maging malubhang nakakasira o nakakapinsala. Maaaring mapanganib at delikado ang mga sitwasyon. May mga sitwasyon na lubhang delikado at mapanganib at mahirap pagdesisyonan. Moral courage is supported by good reasons or moral principles such as integrity, honesty, common good, and justice, which may be greater than life in some situations. Ang moral courage ay sinusuportahan ng mabubuting dahilan o mga prinsipyong moral tulad ng integridad, katapatan, kabutihang panglahat at katarungan na maaaring higit pa sa buhay sa isang sitwasyon. Moral courage is not recklessness, fearlessness, passion, excessive anger, and process fear. Ang moral courage ay hindi pagiging kawalang ingat, kawalang takot, pagsinta, labis na galit, at pagiging takot. Hindi rin ito kahit na kagitingan o kabayanihan na may kasamang parangal o monumento o medalya. It is greater than all of this. It is a spiritual and intellectual virtue that prioritizes principles and ideas are more than anything else. Ang moral courage ay higit pa sa lahat ng nabanggit. Ito ay isang spiritual at intelektual na birtud. Ang mga prioridad na mga prinsipyo at mithiin ay higit pa sa ano paman. Pumunta naman tayo sa justice principle. Justice is giving what fairly belong to others and to God. Ang justice daw ay ang pagbibigay ng pantay na pag-aari ng iba at ng Diyos. Hindi naman pwedeng sambahin natin ang kapwa natin tao at ituring na kapwa ang Diyos. Justice is fairness that consists in giving to God and neighbor what is due to each of them. Justice. Ang hustisya ay ang pagiging patas na pagbibigay sa Diyos at sa kapwa kung ano ang nararapat sa bawat isa sa kanila. It is giving what rightly belongs to them as part of good and just society and being a social being. Ito ay ang pagbibigay sa kanila kung ano ang nararapat sa kanila bilang bahagi ng isang mabuti at makatarungang lipunan. Halimbawa nito ay ang pagbibigay ng nararapat na parusa sa isang taong nakagawa ng krimen. Hindi mo siya pwedeng kasuhan ng murder kung ang ginawa lang niya ay magnakaw. This disposition enables people to respect others in their rights so that they can live harmoniously, peacefully, and prosperously. Ang disposisyong ito ay nagbibigay daan sa mga tao na igalang ang iba at ang kanilang mga karapatan upang sila ay mamuhay ng maayos at mapayapa at maunlad. That's the end of my discussion. Thank you. So, dito naman tayo sa temperance principle. Temperance is the practice of self-control, abstention, and moderation. Temperance is a self-restraint, self-control, self-regulation, and moderation towards attraction to pleasure and create goods. It is the disposition to reason, to balance and control desires, passion, and appetites. Every self-restraint or self-regulation ultimately leads to the sound reason. Passion can be very destructive if they are not tempered, as they may cloud and bring disorder to reason. The recurring problem in temperance in the use of drug, sex, money, environment, destruction are only proof that the absence of temperance can destroy the person, family, society, and the whole world. Others call temperance as a moderation of all things. Temperance is the best practiced by many people through abstinence in food and drink, sexual pleasure, and self-control in the same aspect of life reflect not only strong character but also a happy life. Self-indulgence and sensuality are forms of intemperance that may drive people towards enslaving and addictive sins or vices. Gluttony, greed, sloth, lust, drunkenness, wrath, mediocrity, envy, pride, maltreatment, and bully, drug addiction, lying, stealing. Nevertheless, all these four cardinal virtues for Aquinas will fail and could not reach the highest happiness without the theological virtues of faith, hope, and love.
This heavenly virtue will relate human persons to God and each other because they provide true knowledge and desire for Him and His will. Faith disposes the recognized belief and trust in God. Hope disposes people to always long or wish for Him and be always with Him, because He is the only true happiness. Love finally disposes people to desire Him, to serve Him, and to worship Him. These Christian virtues truly reflect the virtue in Jesus, which could be hard to comprehend and far different from Aristotle means. To exercise this virtue, people should contemplate in God's will and not according to will of people and the human reason. So, to make it short, again, temperance principle is a self-control. Yun lang. It's also known as a moderation in all things. So, in temperance, we have what's called virtues, which is the positive qualities can be cultivated or dapat nating taglayan. And the vices naman, sa negative qualities na dapat hindi natin taglayan or dapat iwasan. So, example of virtues is the self-control, faith, hope, and love. While the vices naman is the self-indulgence and sensuality. Self-indulgence is a craving or pleasure without restraint or concern for the consequences. So, self-indulgence daw is yung paggawa mo ng isang mga bagay na hindi mo na iniisip yung pwedeng kahihinatnan nun. Example, pagkain mo ng unhealthy food without thinking the negative effect of this action 5 to 10 years from now. So, basta makain mo lang yung mga gusto mo. Hindi mo na iniisip yung pwedeng kahihinatnan nun na baka 5 to 10 years from now is magkaroon ka na ng cancer, magkaroon ka na ng sakit sa bato, o kaya din naman ay mamatay ka ng maaga. Sensuality is an obsession with indulging in pleasure sensory experience that they start neglecting the responsibilities. So, example nito is, inabot ka ng 2 oras sa paggawa mo ng activity mo, hindi ka pa tapos. Pero naisipan mo muna magpahinga since deserve mo rin naman. Kaso, hindi mo napansin na yung pagpapahinga mo lang dapat ng almost 1 hour ay naging 3 days. At hanggang sa hindi mo na nagawang balikan yung mga activity na hindi mo pa tapos. That's all. Thank you for listening, everyone. God bless. Keep safe.